ng Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Inipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay na wala ang kanyang ketong, huwag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-12 linggo ng karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang kapisahan ni San Ireneo, isang naging obispo ng ating simbahan at naging martir dahil sa pananampalataya, pagsunod sa mga kautusan ng ating Panginoon. Sa kwento natin sa araw na ito ay merong isang ketongin na lumapit, lumuhod sa harapan ni Jesus at nakiusap. Ang pakikiusap o paglapit natin sa Diyos ay isang uri o pamamaraan ng atin pong pagdarasal. Darasal tayo, ang atin pong pag-uugali o ang ating pagkilos ay nangangailangan ng iba yung pagpapakumbaba, nangangailangan ng isang pagkilos na kumikilala sa kung sino ang atin pong nilalapitan. Kung tutuusin, bawal po itong ginawa ng ketongin at bawal din yung ginawa na pagkilos ni Jesus. Kasi ang isang ketongin ay tinuturing na marumi. Sino man ang humawak sa isang ketongin, ituturing din na marumi. So nagkakaroon ng moment ng quarantine na tinatawag. No? Familiar naman tayo dito sa salitang quarantine at kung ano ang ginagawa nung maranasan natin ng COVID na sa rin namang nakakahawa no, na sakit. Pero dito po, dahil nga sa, kumbaga, desperado na itong ketongin kasi wala po talagang gamot, wala nang iba makakatulong at sa kanyang pagiging desperado, ay naglakas loob na lumapit kay Jesus. Hindi naman niya hinawakan, pero lumapit at lumuhod. At itong si Jesus, sa kanya pong pagiging mahabagin, ay hinipo o hinawakan itong ketongin at simple lang ang sinabi o sagot doon sa pakiusap ng ketongin, kung ibig po ninyo. At sinabi ni Jesus, ibig ko, gumaling ka. At doon, gumaling na yung ketongin. Pag nilayan po natin, no, itong mga tagpong ito, mga pagkilos na ito. Kapag lumalapit ba tayo sa Diyos, kapag nagdarasal ba tayo sa Diyos, ano ba yung ating pagkilos? Yung bang pag lumapit tayo, kasi minsan meron tayong attitude no, na parang karapatan natin, yung dinidemand natin sa Diyos. Na hindi na tayo basta makikiusap, kundi lumalapit tayo na para bang may utang na loob ang Diyos sa atin, kaya dapat niya itong ipagkaloob sa atin. Kaya nga sabi, kung ibig po ninyo. So, kung pwedeng ibig, pwedeng ibigay, pwedeng hindi. Pero nandoon yung pagpapakumbaba
kung ibig po ninyo. At hindi naman mahirap, no? Kung sa kwentong ito, hindi mahirap lumapit sa Diyos. Hindi rin naman mahirap na makiusap sa Diyos. Kaya ngayon sinasabi din minsan ni Jesus, no, na sinabi niya, kung kayo'y mananalangin, wag na kayong gagamit ng kung ano-ano mga maraming salita. Ito lang, ganitong, kung ibig po ninyo, pagalingin niyo po ako. Pero kailangan bukas ang iyong kalooban na po pwede kang pagalingin, po pwedeng hindi. Yun nga lang po, gaya ng nasabi ko, no, pag lumalapit tayo, gusto natin talagang dapat ibigay ng Diyos ang ating kahilingan. Ano mangyayari sa atin yan? Pero maganda rin na kung gusto ng Diyos, gumaling ka, gagaling ka. Pero kailangan mo rin makita, meron ka bang effort na ginawa? Kasi malaking effort yung lumapit ang ketongin sa gitna ng napakaraming taong sumusunod sa kanya. Very risky yung kanyang ginawa. Pero di ba, kapag may gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Kapag gusto, wala ka ng ibang sasabihin pa. Simple lang. Pero kapag ayaw, ang dami nating binabanggit na tao, binabanggit na karanasan. Kung gusto mong gumaling, lumapit ka sa Diyos. Pero sa paglapit mo sa Diyos, dapat bukas ang iyong isipan. Sa kagustuhan ng Diyos, gagaling ka. Sa kagustuhan din ng Diyos, hindi ka pa gagaling. Pero hindi tayo pwedeng mabuhay, no, sa kalungkutan. Hindi rin tayo pwedeng mabuhay sa paninisi na pinaparusahan ako ng Diyos. Kasi kung tutuusin, kung sumunod lang talaga tayo sa utos ng Diyos, kung sumusunod lang tayo sa Diyos, hindi tayo mapapahamak. Kaya sa unang pagbasa, sa ikalawang aklat ng mga hari, ito yung nagiging consequences. No? Dahil sa katigasan ng ulo ng mga hari na ang pumipili din naman sa umpisa ang Panginoon, no, pumipili na magiging hari, nagtatalaga na magiging hari, kaya lang kalaunan, yung mga haring ito ay naiimpluwensyahan ng ibang mga panunulsol, no, sumusunod sa mga sinasabi ng iba na sumamba sa Diyos-Diyosan, nagiging matigas ang ulo. Pag nasasakop na ng ibang hari, tumatawag na sa Diyos, ang mamakaawa. Kapag natulungan na, bumabalik ulit sa katigasan ng ulo. Sino ba talaga ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Kung bakit tayo nasa isang sitwasyon na hindi maganda? Balikan natin ulit, no? Balikan natin ano ang mga pagsuway na ginagawa natin na dapat natin talagang hindi ginagawa. Alaga at pinapaalala sa atin ni Jesus yung pagtalima at pagsunod sa kanyang kautusan, yan po ang magdiligtas sa atin. Amen?